Let us pray. Almighty God and Father, we again commit to you this time, knowing that we are a needy people and we need you to always guide us and help us. And thank you for your word. We again would like to sit at your feet and listen to you as you now bring to us an understanding on the second chapter of uh, 2 Peter. So Lord, may the Holy Spirit be the teacher tonight as you now decrease your servant, the Lord Jesus Christ increase. To you alone be all praise in Christ. Amen. So we will be starting with a new chapter. It is in 2 Peter chapter 2. And we'll be reading verses 1 to 3. So dito po sa chapter 2, verse 1 to 22 ay halos ang tutukuyin ni Apostol Pedro ay ang mga bulaang propeta at mga bulaang mga ngaral. So we start with verses 1 to 3. But there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who bought them, bringing swift destruction on themselves. Many will follow their shameful ways and will bring the way of truth into disrepute. In their greed, these teachers will exploit you with stories they have made up. Their condemnation has long been hanging over them, and their destruction has not been sleeping. Okay. So, makita natin na inumpisahan ngayon ni Apostol Paul ang pagpapakilala sa mga bulaang mga ngaral. Although sabi nga ang Israel, nung panahon nila sa Old Testament, may mga tinatawag silang mga propeta at alam naman natin kung sino yung mga propetang yan at yan ay yung mga nakasulat o ang mga sumulat din ng mga parte ng Old Testament. Okay, gaya nila Isaiah, yan, nila Jeremiah, nila Ezekiel. Pero nung panahon na yon ay meron din mga bulaang propeta. May mga false or lying prophets na tinatawag. Gaya ni Balaam, okay, nagpapanggap na siya ay sugo ng Diyos, pero makita natin na siya ay isang false prophet. At marami rin, kagaya ng panahon ni Elijah, ay kanyang nakatunggali ang mga ilang daang propeta ni Baal o ng demonyo, okay? Prophet of demons. So dito makikita natin na sinasabi ni Apostol Pedro, but there were also false prophets among the people, meaning to say, during the time of the Jews in the olden times, marami na ring mga bulaang propeta, just as there will be false teachers among you. So dito sa Bagong Tipan ay merong mga false teachers din. At yung iba pa nga magpapanggap na sila ay propeta. Na sinabi ko nga na wala na pong propeta sa dito sa ating panahon ngayon. Dahil yan ay nagtapos na after na nabuo na yung New Testament canon of scriptures, meaning to say na kompleto na tayo from Old to New Testament. Kaya nung mga nag-uumpisa pa lang, ay mayroong mga propeta gaya ni Agabus sa Book of Acts. Pero after that, unti-unti na, pati yung mga healing powers ng mga apostoles, nung sila ay halos pa tapos na sa kanilang ministeryo, ay
hindi na rin nila nagamit ang mga ito. Kaya't makikita natin ang kadahilanan sapagkat nasulat na lahat ang gustong mensahe na gustong iparating ng Diyos sa atin, at yan ay makikita nga natin ng magawa na ang kabuuan ng bagong tipan, ang New Testament. Kasi nung panahon nga nila Apostol Pedro, ang kanilang tinatawag na eskriptura ay ang Old Testament. Kasi nga, ongoing pa lang yung mga pangyayari at yung panunulat. Kaya't hindi pa po kumpleto. Now na nakumpleto na, wala na pong tinatawag na extra biblical revelation or wala na pong mga nakalimutan ng Diyos na sabihin sa tao, kundi kumpleto na. Kaya't kung gusto natin malaman kung anong gustong sabihin ng Diyos o anong sinasabi niya, ay bumalik tayo sa salita niya. Kaya tayo nag-aaral ng Biblia ay para makita natin ano nga ba ang mga gustong ipahayag ng Diyos sa atin. At yan ay naipahayag niya na nga dito sa mga kasulatan ito. So here, makikita natin na yung iglesia ngayon, ating iglesia ng panahon ni Apostol Pedro, ay expected na may mga papasok na mga bulaang mga ngaral. At yan makikita natin din sa panahon natin ngayon. Napakarami na po ng mga iglesia, mga malalaki pa. At libo-libo ang nag-a-attend. Pero ang tanong, sila ba ay tunay na iglesia ng Diyos? Of course, ang ilan ay totoo. Pero ang karamihan ay mga hindi na natin matatawag na iglesia. Ako'y magbabanggit gaya ng Hillsong, na nung araw ay kilala ito. At hanggang ngayon, actually, marami pa rin sumusunod dito ng mga Kristiyano na sinasabi nila, ang ganda. Pati nga kanina, kausap ko na yung aking kaibigan sa Australia at sinabi nga niya na napakarami raw mga Pilipino doon sa Hillsong, Australia. Kasi dyan nagsimula ang Hillsong. Ang tawag ko nga dyan ay Hillsong, hindi Hillsong. Dahil nga, ang nakikita na ngayon pala sa kanila is yung parang nagpapayabangan na lang sila sa kanilang mga galing, sa kasuotan, sa kanilang mga pwedeng kumbaga ipagmalaki. Kaya sabi ko, iglesia pa kaya yan? So, mukhang nung una pa lang, nung itinatag yan, ay hindi na talaga tunay na iglesia ng Diyos. So, isa pa lamang yan. Marami pang mga iglesia. Sa Amerika na lang, gaya nung kilalang church doon, ang pinakamalaki, yung kay Joel Austin. Okay? So, nung araw ako'y nakikinig dahil sabi ko napakagaling niyang magsalita. Pero nung ako'y lumalim na sa salita ng Diyos at ngayon nakita ko na yung kanyang mga turo, talagang makikita kong hindi lang sablay kundi wala na talaga sa tamang doktrina ang kanyang mga turo. At lalo na siya nag-iimbita pa ng kung sino-sino mga guest niya, gaya ni Oprah Winfrey, na isang New Age follower and teacher. Okay? So, hindi po yan. At hindi lang yan. Nag-imbita pa siya ng isang Hindu teacher. Biro mo sa loob ng iglesia niya para magsalita. So dito natin makikita na talagang napakarami na ng mga naglipa ng mga bulaang mga ngaral at mga hindi totoong mga iglesia. Okay? So ano sinasabi rito? Itong mga bulaang mga ngaral na ito ay papasok sa loob ng iglesia and they secretly will introduce or yung tinatawag na mag-i-smuggle ng kanilang mga sariling katuruan. So meaning to say, hindi ito turo hango sa Biblia, kundi ito ay turo na kanilang inimbento. Kaya't makikita natin na may mga similar warnings din dyan si Apostol Pablo sa Galatians 2:4 na ating inaral. Makita natin na yung pagpasok ng mga tinatawag na false brothers into a Christian gathering. Papasok sila sa isang iglesia. Kunwari sila ay magsasabing kami ay Kristiyano rin. Yung pala sila ay mga
tawag nito mga tagasunod ni Satanas. At yun ang sinasabing warning din sa 2 Corinthians 11:13 to 15, that Satan can masquerade as an angel of light. Therefore, his followers or his cohorts will likewise masquerade as angels of light. Magpapanggap sila na sila ay sugo ng Diyos. Sila ay galing sa ang kanilang mga gawa ay galing sa kalangitan. Ayan. So tayo kailangan mag-iingat pagdating po dito. So hindi ko pa binabanggit yung mga kulto. Okay? Ang aking binabanggit lang ay yung mga nagpapasok ng mga katuruan sa loob mismo ng iglesia ng Panginoon. Ayan. Or magpapanggap na sila ay iglesia ng Panginoon, pero hindi pala. So itong mga tinatawag na destructive heresies, yung mga nakakasirang mga katuruan, okay? Mga maling katuruan, mga bulaang katuruan, sabi nga, ay nagtuturo para imbis na kayo ay maligtas, kayo ngayon ay madala sa kadiliman at kayo ngayon ay, sabi nga, makakatanggap ng puot at galit ng Diyos balang araw. Kaya very strong yung warning nila Peter, nila Jude, nila Pablo, ni Apostol Juan sa mga bulaang mga ngaral. So yung pinaka sentro ng kanila pong error, yung pagkakamali sa kanilang turo ay patungkol sa tinatawag na Christology o yung ating pag-aaral sa pagiging Kristo o Savior ng ating Panginoong Hesus. So meaning to say, yung pagiging Diyos ni Kristo. They will deny the Lordship of Christ. They will deny that Jesus came from God. So, diyan po natin makikita itong mga bulaang mga ngaral. At ngayon pa nga, meron yung nagpapanggap na sila ay propeta at talagang tinatangkilik nila na si Jesus ay Diyos. Kaso, ang kanilang mga turo ay hindi po nakasentro sa kaligtasan at hindi po nakasentro sa ating Panginoon, kundi sa kanilang mga mabulaklaking salita. At yung iba pa nga ay nauuwi na dito sa tinatawag na prosperity gospel. Yung paano kayayaman, paano ka gagaling sa iyong mga sakit. So, ginagamit na lang nila ang pangalan ng ating Panginoon for their own gain, para sila ay kumita. At yan ang makikita natin sa bandang huli ng ating talatang binasa. Okay? So ngayon, dito makikita natin na merong parang questionable na o arguable na salita. At ito yung salitang bought. Okay? Sinabi diyan, they will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who bought them. Yung bumili sa kanila. So ano ibig sabihin nito? Ang sabi ng ilan ay ito yung tinatawag na ang mga Kristiyano ay hindi siguradong ligtas. Meaning to say, pwedeng mawala ang kaligtasan sa kanila. Yun ang turo ng ilan. Okay? Pero hindi tayo nag-a-adhere o sumasang-ayon sa ganitong turo. Okay? Kaya gusto kong ipaliwanag ano yung ibig sabihin nung who bought them. Okay? Yung salitang bought them is a very difficult phrase kasi nga dito makikita natin na parang tinutuligsa nito yung Calvinistic doctrine, yung ating paniniwala bilang mga Calvinist. Yung si John Calvin nagturo na kapag ikaw ay talagang ligtas, okay, at binili ka ng dugo ni Kristo, then definitely you are His child. Ikaw ay ligtas. Okay? Walang makakapag-alis sa'yo dahil yung mga katuruan na no one can snatch you out of my hand. Sabi ni Jesus, no one can snatch you out of my Father's hand. Yung mga doktrinang gano'n, yung sinasabing, if you were bought by the blood of the Lord Jesus Christ, then ibig sabihin, you are saved.
Yung mga yan. So, dito makikita natin na yung bought, okay? At sinasabing itong patungkol sa mga false teachers, sabi, they denied the Lord who bought them. So, ang ilang mga sektor ng iglesia nagsasabi na, well, hindi sila mga redeemed. Okay? O yung iba pala nung una, sabi, they are mga ligtas pero they fell away. Okay? They lost their salvation, yung aking sinasabi nga kanina. Pangalawa, is yung salita daw redeem, is hindi raw po ito yung tungkol sa kaligtasang spiritual, kundi ito ay isang temporal deliverance, gaya ng pagdi-deliver sa Israel, sa bayan ng Egypt, yung sa kanilang pag-cross ng Red Sea, yung kanilang pakikipagtunggali sa mga ibang mga kalaban nilang mga kaharian, ay temporal na dineliver sila ng Panginoon. Pero hindi pa ito yung tinatawag na pagliligtas sa kanilang kaluluwa o yung tinatawag natin na soteriology, okay? The study of salvation, yung kaligtasan. So yan, dalawang grupo na yan ang aking binabanggit. Yung pangatlo, ito ni may mga Calvinist, sinasabi nga nila na Peter was speaking not in terms of the reality of the false teachers' faith, but in terms of their profession. Okay? Meaning to say, hindi yung tunay nilang pananampalataya, pero yung kanilang pagpapanggap na sila ay Kristiyano, which is actually true in itself. Dahil marami talaga na mga bulaang mga ngaral ang pumasok sa iglesia at nagpanggap sila na sila nga ay binili ng dugo ni Kristo. Only to find out later na sila ay magiging apostate. Ano yung apostate? Yung they will now deny the Lord. Okay? So, marami tayong nakikita niyan and may mga pastor pa nga kilala na ngayon ay tumalikod na sa kanilang pagiging pastor at sa kanilang iglesia at talagang 180-degree turn na lumayo na talaga sa Diyos at sa katuruan ng Biblia. So, yun yung tinatawag ng mga apostate. O yung iba naman ay bumaliktad at lumipat ng relihiyon at yung relihiyon na pinilipatan ay iba. Gaya ng halimbawa ng lumipat sa Islam o sa Buddhism or lumipat sa Hinduism or yung mga iba pang mga pseudo-Christian groups. Nung una, sabi niya siya ay isang born-again Christian pero ngayon siya na ay bumalik sa tinatawag na Eastern Orthodox Church teachings. So yan ay taliwas din sa turo ng Biblia. Okay? So ngayon, dito, mas titingnan natin yung Calvinistic point of view. Okay? Na itong pagsasabing these false teachers were bought, okay? Hindi necessarily na sila ay ligtas. Okay? Bakit? Kasi sa New Testament, pag sinabing ikaw ay ligtas o yung kaligtasan sa New Testament, ang ibig sabihin niyan, nangyayari lang yan kapag yung benepisyo ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay nai-apply na doon sa tao. Okay? Sa pamamagitan ng kilos at galaw ng banal na spirito sa pagpapaniwala nung taong yaon na kinilusan sa kanyang pagpapaniwala sa katotohanan ng salita ng Diyos. Okay? So, to put it in other words, sabi nga, Christ crucified is the propitiation for the sins of the world. Meaning to say, yung pagsasakripisyo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang kamatayan doon, ang siyang kabayaran para sa kasalanan ng sanlibutan. 1 John 2:2. Pero, yung puot at galit ng Diyos ay para sa lahat ng mga makasalanan. At sino ang mga makasalanan? Lahat tayo. Whether ikaw ay believers or unbelievers, whether you are elect or non-elect, sabi nga dyan sa John 3:36 at sa Ephesians 2:3, sabi nga, we were at one time like them. Tayo mga elect, tayo mga hinirang. Tayo, bago tayo hinirang ng Diyos, ay tayo kagaya nila, gumagawa ng masama, nag-iisip ng masama. Okay?
Hindi natin alam ang daan patungo sa kaligtasan. Hindi natin kilala si Kristo sa tunay na pagkakilala natin ngayon bilang mga mananampalataya. Maaaring kilala natin siya sa isang relihiyon noon, pero gaya rin ng mga ibang nasa ibang relihiyon, kilala nila si Jesus, pero hindi sila konektado kay Jesus. Hindi nila tinatanggap si Jesus. Okay? Lalo na yung kanyang gawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi ko nga, ang kaligtasan ay yung tunay na pagkaunawa doon sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang po ito sa isip. Kung hindi ito ay magtra-translate sa ating gawa, mababago ka. Kasi nga, ang banal na spirito ang siyang kikilos sa iyo, kaya hindi ka mananatiling unregenerate or yung hindi nababago ng banal na spirito. Kaya nga taliwas yung nagsasabing siya ay Kristiyano pero hindi makita sa kanyang buhay ang pagiging Kristiyano. He is deceiving himself. Nagkakamali siya, maaring hindi pa nga siya talaga mananampalataya. Gaya nito mga bulaang propeta. Kaya nga, ito ang laging bilin sa atin ng salita ng Diyos, lalo na sa mga sinulat ni Apostol Pablo. Sabi nga niya, examine yourselves whether you truly are in the faith. Unless, of course, you have believed in vain. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Examine niyo. Let us be like the Bereans. Yung mga Bereans, kanilang inaaral ang salita ng Diyos. At kahit pa si Apostol Pablo ang nasa harapan nila na nagtuturo, sila ay magsasabing, ay sandali. Titingnan namin kung yung mga tinuturo mo ay ayon nga sa salita ng Diyos. Yan po ang mga Bereans sa Acts 17. Kaya tayo dapat maging ganun din. Huwag tayo lang madadala sa mabulaklaking salita ng isang taong pupunta sa harapan ng ating iglesia at magsasalita. Okay? Hindi po tayo ganun. Kaya nga tayo nagpapalalim, nag-aaral ng salita ng Diyos para nang sa ganon, dumating man ang mga ganitong klase ng mga tao sa loob ng iglesia, madali natin silang mapipinpoint. Madali natin malalaman na sila ay hindi natin kabilang sa iglesia. Okay? So, sabi, ang mga bulaang propetang ito, o mga bulaang mga ngaral, sabi nga, they will bring swift destruction on themselves. Hindi lang po ito hindi lang po ito nagsasabi na sila ay magiging extinct, sila ay mawawala sa existence, but darating sila sa punto na kung saan ay sila ay huhusgahan ng Diyos sa langit. There will be an everlasting state of torment and death. They will be separated from God, okay, and from the church of God, okay, from the believers. Okay? At sabi nga, mabilis yan. It will be swift, sabi nga. So, pagdating ng panahon sa Great White Throne Judgment, when Jesus sits at the throne, ito mga to, kasama ng mga hindi nanampalataya kay Kristo, kasama ng mga bulaang propeta, ng Antichrist, lahat sila, sabi nga, ay haharap dito sa Great White Throne Judgment. At itatapon sila dun sa walang hanggang kaparusahan. At yan ang tinatawag nating the lake of fire, which is the second death, or what we call ang impyerno or hell. Okay? So, kailan mangyayari yan? Well, either pagka ang isang bulaang mga ngaral ay namatay or sa pagbabalik na ng Panginoon kung sakali mang sa panahon natin bigla nang dumating ang Panginoon. Then, lahat ng yan, sila kahit buhay ay dediretso doon sa paghuhukom ng Diyos na yan. So sa verse 2 sinasabi, many will follow their shameful ways and will bring the way of truth into disrepute. So meaning to say, sabi, marami ang mga madadala nitong mga bulaang mga ngaral. Marami ang malilinlang. Mismong sa loob ito ng iglesia ang tinutukoy ko ha. At ito yung sinasabi kong nagpapanggap silang tunay na iglesia pero hindi naman pala sila tunay na iglesia. Kasi merong mga iba nagumpisa na tama ang turo. Pero dahil sa wala silang kalaliman pagdating po sa doktrina, ang kanilang pagkapit sa salita ng Diyos, lalo na sa Christology, lalo na sa gospel, bigla ngayon pumasok itong mga bulaang mga aral at tinanggap ngayon ng mga taong nandun. Bakit?
dahil mga mabababaw sila kaysa kaalaman. At yan din ang aking warning dito nga sa aking mga kapatid dito sa dati kong mga kasama nga sa iglesia noon kung saan ako na born again nung nandun ako sa Dubai. Kasi panay pa rin ang post nila ng kay Joel Austin, ng kay Kenneth Copeland, at kung sino-sino mga ibang mga bulaang mga ngaral. Kung totoong, sabi ko nga, ako ay hindi ko kune-question yung kanilang kaligtasan. I believe they are Christians. Kaso lang, pero kung sila ay magpapatuloy dito, baka later on, maaaring sila hindi malinlang. Pero yung mga dinadala nila sa iglesia ay malinlang sapagkat mas papaboran nila itong mga bulaang mga ngaral na ito. Kaya nga, pinakamalaking iglesia, o pinakamalaking gathering, I should say, yung kay Joel Austin sa Amerika sapagkat hindi naman siya nagtuturo about sin, about the gospel. Nagtuturo siya on prosperity at kung ano pang mga ibang turo, which is no gospel at all. Kaya nga sabi, the false teachers will be popular with many followers. Mas kikilalanin sila, magiging celebrity pastors or teachers or speakers or coach ang mga taong yan. Okay? And later on, magugulat na lang ang mga iglesia na sasabihin nila, hindi na tayo ngayon susunod kay Kristo. Sino ito mga ito? Magbibigay ako. Sina Brian McLaren, okay? Si Rob Bell. Itong mga ito, sila po ang nagtatag o nagpasimula ng tinatawag na emergent church. At ngayon ay napalitan na nila ito. Nakalimutan ko yung tawag sa kanila ngayon. I think one of the thing that they are called now is the progressive Christianity. Napakagandang tingnan. Napakagandang pakinggan, ano? Progressive Christianity pa. But hindi po talaga totoong progressive at hindi po talagang Christianity. Gaya rin po ng tinatawag na New Apostolic Reformation. Hindi po new, hindi po apostolic, at hindi po reform ang mga turo dito. They call themselves as self-proclaimed apostles or prophets. And sabi nila, nagkaroon sila ng mga experience of being in heaven. Yung mga ito, naku, wag na wag po tayong maniniwala sa mga ganyan. Marami na po ang gumawa ng mga bagay na yan, pero hindi po totoo ang mga yan. Okay? And yet, nakikita natin, okay, sinasabi nga, these false prophets will not acknowledge that Jesus is from God. And yet, sabi nga, the world listens to them. 1 John 4:5, meaning to say, ang karamihan sa mundo maniniwala sa kanila. At sinabi pa dito ni Pedro, itong mga false teachers na ito, maraming susunod sa kanila sa kanilang mga tiwaling gawa o gawi. Yung kanilang mga lakad ay gagayahin. Bakit? Very sensual at very worldly ang mga kilos ng mga taong ito. Gaya po nung tinatawag na sexual debauchery sa 1 Peter 4:3, 2 Peter 2:7. Makikita natin yan later on. And then sa verse 18 din, later on. So, itong mga disciples ay magiging kagaya ng kanilang sinusunod na mga false teachers. At yung kanilang gawain, yung mga sexual immorality nila, ay kanila ngayong idadalin sa loob ng iglesia. Kasi nga nung panahon ni Apostol Pedro, ni Apostol Pablo, yung mga templo ng mga prostitutes doon, inaakit nila ang mga tao para pumasok. At nagkakaroon doon ng tinatawag na sexual orgies sa loob mismo ng templo. Ngayon, itong mga ito, makakapasok yan sa loob ng iglesia. At ngayon, aakitin din ang mga nasa loob ng iglesia. At madadala ang ilan. Okay? Kaya nga sabi, mag-iingat. Kaya nga, very important ang trabaho ng isang pastor. Sapagkat siya ay isang pastor talaga, shepherd of the flock. Kailangan niyang bantayan. Hindi po kailangan dito yung emotions lang yung pastor. Kailangan po merong knowledge. Kaya kasi siya nagbababad sa salita ng Diyos. Para nang sa ganun, dumating itong mga ganitong klase ng turo sa loob ng iglesia, ay mababantayan niya, mawawarningan niya ang mga tao sa loob ng iglesia. Pero kung ang isang pastor ay tamad mag-aral ng salita ng Diyos, tamad magbabad,
tamad magpalalim. Wala po mangyayari sa taong yan. Kung yung pastor na yan ay, ang gusto lang ay mag-visit, mag-pray lang, ganyan. Pero hindi nagpapalalim sa salita ng Diyos, yung pastor na yan, madali siyang madala at pati ang kongregasyon niya, baka gumising siya one day, wala na yung kongregasyon niya. Nadala na ng isang bulaang mangangaral. Kaya nga ito ang warning ko sa mga pastor. Kailangan nyo pong magbabad sa salita. Kailangan nyo mag-aral. Kailangan nyo talagang malaman ang katotohanan para mabantayan nyo ang inyong mga tupa. Okay? Hindi po yung pagbabantay sa tupa is yung pa-hi hello ka lang, kumusta dito, kumusta doon. Hindi po yan. Okay? Though importante yan, pero hindi po tayo dyan magdwedwell. Kailangan natin yung laman ng salita ng Diyos. Kasi yung laman ng salita ng Diyos ang magpapatibay sa atin sa ating pananampalataya. Pagdating ng mga unos at bagyo sa buhay, ay meron kang mahuhugot. Pati ang mga constituents mo, ang kongregasyon mo, may mahuhugot sila. Babalik sa kanilang alaala. Ay, sinabi ng aming pastor, ito yan. Ay, bula ang mga ngaral yan. Naku, huwag tayong sumunod dyan. Yung mga yan. Kaya nga sabi, itong mga ito, sabi nga, ay kanilang babanggain ang katotohanan. And we know na ang tawag doon sa mga tagasunod ni Jesus nung araw ay ang the way. Okay? Yun ang tawag sa mga Kristiyano, yung mga nananampalataya kay Jesus. Hanggang sa later on sa Church of Antioch, doon na lang sila tinawag na Christian. Okay? So, makikita natin dito na itong Christian faith natin, which is the way of truth, okay, ay babanggain at babanggain ng mga bulaang mga ngaral. Questionin yan, sasabihin, totoo ba yan mga sinasabi nyo? Itong sinasabi namin, ang tunay. Kaya kung ang isang tupa ay hindi nag-aaral o ang pastor ay hindi nagpapakain ng tamang salita sa kanyang kongregasyon, madali ngayon madadala ang mga tupang ito. Okay? Kaya nga sabi, true doctrine must issue in true living. Yung tamang katuruan ay mag-uuwi yan sa tamang pamumuhay. At yung tamang kaalaman patungkol sa Diyos ay mag-uuwi din yan sa isang makalangit na buhay. A godly life. Okay? And so sabi dyan sa verse 3, in their greed, itong mga false teachers na to will exploit you with stories they have made up. Mga gawa-gawa lang yung mga kwento nila. Their condemnation has long been hanging over them and their destruction has not been sleeping. So makikita natin na talagang na-prophesy na nung lumang tipan pa na sila ay talagang papasok sa loob ng iglesia at sila ay maghahasik ng mga maling turo. Alam naman natin, sabi nga, na ang mga ngaral o ang mga pastor, they have the right, okay? They deserve yung tinatawag na support. At yung support na to ay yung tinatawag na double honor. Yung double honor, hindi lang ito yung pagrerespeto sa inyong pastor, kundi ito po yung remuneration or yung compensation o yung salary ng mga pastor. They are deserving of this. Pero ang binabanggit, yan ay nakalagay sa 1 Corinthians 9, 1-14, Galatians 6:6, 1 Timothy 5, 17-18. Pero, ang motibasyon, okay, ng mga bulaang nagmiministeryo, ng mga ngaral, okay, ay hindi po yung proteksyon at yung pagpapalalim sa salita ng Diyos, kung hindi ang relihiyon na kanilang pinasok ay ginawa nilang commercialized. Ano ibig sabihin commercialized? Yung parang sa advertisement, diba? Pag nagpapa-advertise ka, nagbabayad ka sa telebisyon. Ganun ang gagawin nila. They will buy and sell. They will trade in gaya po sa stock market. And they will exploit people. Okay? Sabi nga sa pamamagitan ng mga kwentong hindi naman totoo, ay kanilang lilinlangin at pagnanakawan ang mga tupa. Yun ang sinasabi diyan. They will fleece the sheep, meaning to say, dahil nga very vulnerable itong mga sheep na ito, itong mga tupang ito, oo lang ng oo, tanggap lang ng tanggap, ay sabi nga,
peperahan lang sila ng mga ito. At alam naman natin na ang dami dyan po sa telebisyon ng mga tinatawag na evangelist. Okay, lalo na dun sa tinatawag na Trinity Broadcasting Network, TBN. Okay? Sina Paul Crouch. Paano ba yumaman ang mga yan? Isa pamamagitan nga ng paglilinlang dito sa kanilang mga so-called mga Christian viewers na sinasabing, magbigay kayo ng ganito sa iglesia. Hindi ba familiar din yan dito sa Pilipinas? Merong isa na nakasuot ng kulay pula na Amerikana doon sa luneta at mga mahihirap na tao ang sumusunod sa kanya. Okay? At sinasabing, magbigay kayo. Dahil sinabi, siksik-liglig, umaapaw, itaas niyo yung mga payong. Okay, baliktarin ninyo para kayo tumanggap ng pagpapala. Okay. Itaas niyo yung mga passport ninyo na kayo maka-abroad and so forth and so on. Only to find out that these people, dahil madali silang malinlang, magbibigay, pero sino pinayaman nila? Edi yung taong nandun sa harap na nagsalita. Bakit? Dahil hindi sila nag-aaral ng salita. At saka sila rin, ang focus nila ay nandoon sa material na bagay at hindi sa eternal na bagay. Maraming tao pinagpapalit ang eternal na bagay sa mga temporal na bagay. Mas gugustuhin nila yung yumaman sila kaysa yung kaluluwa nila ay maligtas. Ngayon dumating ang pandemic, nagkaroon sila ng takot, hindi sila makalabas. Okay? Asa ng pera mo, asa ng yaman mo para pagalingin ka sa iyong sakit. Kaya nga dito makikita natin, in light of the commercialism of religious cults today, yung warning po ni Apostol Pedro dito ay talagang very timely even sa panahon natin ngayon. Imagine, si Pedro, matagal niya na itong sinabi and yet sa panahon natin ngayon ay talagang buhay na buhay pa itong mga warning niya. Kaya nga sabi, the popularity and prosperity of the errorist, hindi po terrorist, errorist, yung mga nagtuturo ng mali. Sabi nga, darating din ang panahon na magkakaroon ito ng katapusan. Sabi nga, their judgment and doom has been announced long ago. Sabi sa Psalm 1, verse 5 to 6. Sabi nga, destruction has not been sleeping. Yung destruction, nagkaroon ng personality, ano? Sabi, hindi natutulog. Meaning to say, na sabi, one day, gigising na lang sila dahil sila sa kanilang pagkatulog na ito, yung inaantok ng mga mata. Kasi ganun ang kanilang pagkabanggit ni Matthew sa 25 verse 5 dun sa parable of the wise and foolish virgins. Doon makikita natin na inantok yung 5 virgin, nakatulog sila. Yung 5 naman na totoo ay gising nang dumating na ang hari, sabi nga, bigla ngayon nagkandara pa itong mga nakatulog. Sabi, bigyan nyo rin kami ng inyong langis para kami makasama rin. Sabi nung iba, hindi pwede, kasya, baka hindi pa ito magkasya para sa amin. Bumili na lang kayo. Hanggang sa dumating na, nakapasok na sa loob ng kaharian, yung 5 na nakatulog, kumakatok sa pintuan, hindi na sila pinapasok. Okay? Because they were foolish virgins. Meaning to say, ganyan din po ang mga bulaang mga ngaral. Akala nila, sa kanilang ginagawa na pamemera sa mga tao, dito sa lupa, maaring yayaman sila. Pero pagdating doon sa kaharian, hindi sila makakapasok. Bagkus, sila itatapon doon sa walang hanggang kaparusahan. Kaya, I hope and pray na naunawaan nyo to. Huwag tayong padadala, huwag tayong paluloko sa mga ganitong klase ng mga nagpapanggap na mga ngaral sa loob ng iglesia. Bagkus maging discerning tayo, maging wise tayo. Gaya ng 5 wise virgins sa parable dun sa Matthew 25 verse 5. So, to God be the glory. Dito na po tayo magtatapos. Magandang gabi po sa inyong lahat.